Video ngayon ay napaka-importante nito kasi ito ang pinagmulan o sanhi ng impeachment ni VP Sara. Ito ang anomalya na nangyayari sa DepEd, Department of Education, kung saan si Sani Angara ngayon ang nagbubunyag ng scam within the DepEd. Kaya ito, napakalaking pasabog nito at nagiging hero si Sani Angara dahil sa pagbubunyag na ito ay naisalba niya ang taxpayers money na nasa 52 million pesos budget ng DepEd na mapunta sana sa scam. Narito ang video atin panoorin. Grabe, tila superhero si Secretary Sani Angara dahil niligtas niya ang milyong-milyong taxpayers money sa isang napakalaking anomalya sa Department of Education at VP Sara nakitaan ng bagong butas. Ano ito? Paano ang halos 52 milyon ay nawala sa mga ghost students? Iniimbestigahan ng Department of Education umano'y ghost students sa 12 private schools. Sila yung mga estudyanteng nakalista sa senior high school voucher program pero hindi na po sila matunton. Posible idulog sa PNP o sa NBI ang investigasyon sa umano'y ghost beneficiaries sa ilalim ng senior high school voucher program. Ayon po yan sa DepEd. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang investigasyon daw kasi nila sa nasabing issue sa pagpatanggal ng pribadong paaralan sa programa. Yun ang kino-consider namin, especially to kasi usapin nga na dapat hindi lang yung pagpapatanggal lang sa kanila sa sistema ng vouchers, pati yung pahabulin sila sa asunto kung ano yung kung may talagang may kaso against them. Isang napakalaking iskandalo ang nabunyag sa DepEd. Halos 52,571,500 pesos ng pera ng taong bayan ang muntik nang mawala sa wala. Pero paano ito nangyari? Sino ang may pananagutan? At paano ito natuklasan? Okay, so ito, bigyan natin ng reaksyon. Paano nga ba nangyari na nagkaroon ng scam? Ito yung mga ghost students na binibilang yan at yan ay mga beneficiary ng senior high school voucher. Parang scholarship, parang allowance na binibigay ng DepEd sa mga estudyante sa senior high school. At merong 12 ka private school kung saan meron ding napakaraming ghost students, mga pangalan ng mga benepisyaryo na estudyante ng allowance pero hindi physical na naroon sa eskwelahan. Kaya tinatawag na ghost students. Ginagastuhan ng DepEd pero walang estudyante. Nasaan napunta ang pera? Grabe, no? Napunta ba ito sa may-ari ng private school? Napunta ba ito sa DepEd o napunta sa dalawa? Pwedeng kontsaba pwedeng DepEd, pwedeng may-ari ng private school. Ganyan lang yan, di ba? Kaya napakalaking pera, 52 million budget. Mawawala sana, mabuti na isalba ni Sani Angara dahil sa pagbubulgar niya nitong 12 ka-eskwelahan. Sa ano lang to Noong nakaraang taon, baka noong isang taon pa, baka ganito rin ang modus o baka matagal na ganito ang modus. Di ba? Kaya napakakurakot talaga. At ito ay sa kapanahonan ni Inday, walang iba, di ba? Inday Sara, kung saan siya yung Secretary of DepEd, siya yung napakalaking posisyon dyan. Kaya nga, nagkaroon ng impeachment dahil sa mga OBP budget ng DepEd na nilustay daw ni Inday Sara. Kaya balik tayo sa ating kaibigan sa iyong araw. Ang video na ito ay courtesy ng kanyang channel. Atin na balikan muli. Maraming nagsasabing sa Pilipinas, lahat ng bagay ay may paraan, pero minsan hindi sa mabuting paraan. Habang ang ilan ay nagpapakahirap, maghanap buhay at magbayad ng buwis, may ibang tila ginagawang personal na bangko ang kaban ng bayan. Pero paano kung sabihin kung may halos isang dosenang paaralan na wala namang tunay na estudyante pero tumatanggap ng milyong-milyong pondo mula sa gobyerno?
ghost students. Ayon sa bagong impormasyon mula mismo sa Department of Education, 12 pribadong paaralan ang na-flag dahil sa kahinainalang claims sa SHS voucher program. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, may mga paaralang naghain ng mga dokumento para sa estudyanteng hindi naman talaga nag-i-exist. Ito ang klase ng anomalya na tahimik na lumalamon sa kaban ng bayan. Pero this time, may isang taong hindi pumikit at hindi nagpatangay. Secretary Sani Angara, ang tagapagligtas ng 52 milyon pesos. Sa panahon ng matinding pangangailangan sa edukasyon, sino ang aakalang may ganitong uri ng panininlang? Pero dito pumapasok si Education Secretary Sani Angara. Sa halip na hayaang lumusot ang anomalya, pinatigil niya ang paglabas ng pondo bago pa ito tuluyang mawala sa wala. Hindi lang basta pinansin ni Angara ang issue, he took action. Matapos ang validation ng questionable claims mula sa mga nasabing paaralan, hindi pinoroseso at hindi inilabas ang pondo. Dahil dito, milyong-milyong piso ang naiwasang mawala sa mga bulsa ng hindi karapat-dapat. Pero teka, kung ganito kalaki ang naisalba, ibig sabihin ba ay mas malaki pa ang posibleng nawala noong una? Okay, pwedeng ganun na matagal na ang modus na yan. Di ba? Ilang taon na ba nakaupo ang mga Duterte nung nangyari ito? Di ba? Si Inday Sara ang ano diyan, ang secretary ng DepEd. Kaya ito'y may dagdag na naman sa kanyang mga nagawang anomalya at pwedeng i-connect sa kanya ang pangyayaring ito kung bakit nagkaganon na mayroong paaralan na walang estudyante, literally wala, ghost lahat at binabudgetan ng ganito kalaking pera. Sino ang nagpatayo ng mga paaralan na yan, di ba? Baka ano yan, itong talagang sadyang pinatayo ng mga private school para magiging beneficiaryo nitong tinatawag na senior high school voucher. Mga parang scholarship allowance yan. Kaya 52 million na isalbay. Kung hindi yan sinisilip ng administrasyon ni PBBM ay talagang mapunta yan sa bulsa ng mga, alam na natin kung sino ang pinakamataas na opisyal diyan sa DepEd. Kaya ito'y pagpatibay na napaka-kurap. Kaya 52 million na isalbay. Kung hindi yan sinisilip ng administrasyon ni PBBM ay talagang mapunta yan sa bulsa ng mga, alam na natin kung sino ang pinakamataas na opisyal diyan sa DepEd. Kaya ito'y pagpatibay na napaka-kurap pala ng ano. Bakit nagkaganon? DepEd pa naman, di ba? Department of Education. Tapos yung mga opisyal pala diyan ay mayroong mga palusot. Ini-scam yung pera natin eh. Pera ng taong bayan yan, mga taxpayers. Kaya dapat may makulong diyan para hindi mapamarisan. Grabe. Department of Education pa naman, tapos nag-i-scam. Ako nakapagtrabaho ako ng ng private school. And then merong tinatawag na TESDA program, TESDA scholarship. Lahat ng estudyante ay scholar ng TESDA for 3 years. Ngayon, ang scam doon ay kahit na yung estudyante ay tumigil na or nag-drop na or wala na talaga, continue pa ay din. patuloy pa rin ang kanyang scholarship. Sinong tumatanggap noon, di ba? TESDA. Hindi, sa buwatan yan, TESDA at mga opisyalis ng private school. Ganun lang yun. Yan ang nakikita ko na isa sa kurap na programa ay ang TESDA. Dapat masilip din ito ng ating pamahalaan, Pangulo. Itong TESDA kasi ang daming program na in-offer pero hindi maganda ang pagtuturo, ang training.
ang ina-after lang ng private school dahil nagbabayad ang TISDA sa private school at nagbibigay ang gobyerno ng subsidy o allowance sa mga estudyante na parang scholarship, free tuition. Pero actually nagbabayad ang TISDA sa mga private school kung saan naroon yung kaya grabe na scam ang TISDA program, grabing scam yan. Kahit wala na yung mga estudyante ay sinisingil pa rin ng eskwelahan at binabudgetan din ng DepEd or ng CHED kasi college na. Binabudgetan yung mga estudyante na ghost na wala na, tumigil na, stop na. Hindi maiwasan ng publiko na magtanong, may kababayan ba? May mas malalim pang dahilan kung bakit lumusot ang mga peking estudyante sa sistema? Ang mga pwede mong hindi alam, ngunit hindi lang dito natatapos ang kwento. May ilang mahalagang bagay kang dapat malaman. Una, ang mga paaralang sangkot ay matatagpuan sa iba't ibang rehiyon kasama na ang Metro Manila, Davao, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Eastern Visayas at Bangsamoro. Hindi pa inilabas ang pangalan ng mga paaralan pero may posibilidad na tanggalin sila sa voucher program at maharap sa mga kasong kriminal tulad ng falsification at perjury. At pangatlo, ang Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay naghain na ng Senate Resolution number 1316 para imbestigahan ito at gumawa ng mas mahigpit na batas para maprotektahan ang pondo ng taong bayan. Ito hindi lang sa DepEd, lahat ng sangay ng pamahalaan, meron talaga yung mga anomalya. Kaya ang dapat sa gobyerno ay meron siyang tinatawag na itong parang resident spy, yung doon nagtatrabaho pero espiya. At yung resident spy na yan ay dapat malaki ang katungkulan para makipagmingle din siya sa mga malalaking deal o malalaking dealing, di ba? Kasi kung janitor lang siya, paano siya makapag-usap ng malalaking opisyal sa kanyang ahensya? Hindi niya malalaman kung ano ang deal. Kaya yan ang maganda, parang sa China ba, meron silang mga sleeper cells, tinatawag. So yan ang gawin ng pamahalaan. Sa bawat ahensya, example sa custom, napaka-corrupt ng custom, lagyan niya ng sleeper cell, agent, okay? LTO, isa pa yan, lagyan din yan. TESDA, isa pa yan, kasi ang daming, malalaki ang budget ng TESDA for scholarships ng mga college students na walang kakwinta-kwinta. Grabe. At ito nga, DepEd. Kaya kung merong spy dyan, sabihin natin parang sleeper cell agent, ay mai-report yan sa pamahalaan. At kapag ganyan na malaman ng pamahalaan, ay pwede nang tanggalin or kunin balik yung budget. At ikulong yung mga opisyal na gumagawa niyan. Kasi kaya hindi yumayaman ang Pilipinas dahil sa mga mentality na ito, na mga corrupt na katulad ni Digong. Kaya hindi lang si Digong, pati yung anak niya di ba? Dawit na ngayon sa napakalaking scam sa DepEd. Kaya kung ganito na malinis ang ating pamahalaan ng ahensya ng korupsyon, ay matulad na tayo sa Amerika, di ba? Hindi naman sila doon nagnanakaw Yung sa Amerika, trabaho lang talaga at saka pride. Yun lang habol nila doon sa Amerika, yung pride nila na nagiging presidente sila pero hindi sila nagnanakaw. Kahit maliit lang na pagnanakaw doon, iskandal na. Mag-resign ka agad ang mga opisyal. Dito sa Pilipinas, kahit na merong mga ebidensya, hindi talaga bababa Hindi bababa katulad ni Inday Sara. Makipag-away pa. Ihuling-huli na Kaya ang Pilipinas ngayon ay ito na yung magandang move ni PBBM, itong pagsilip sa mga budget ng bawat ahensya. Katulad na lamang sa nangyari sa PhilHealth, di ba? Zero subsidy. Ngayon, itong mga DDS hindi nila naintindihan kung bakit zero subsidy. Sabi nila, nasaan na yung budget? Bakit bigyan mo ang PhilHealth ng budget? Meron pa palang 100 billion yata. Doon,
merong 6 trillion na surplus ang PhilHealth, meron silang nalikom na pera. Ngayon, kung bibigyan niya ni PBBM ng budget, Sobra-sobra na. ang PhilHealth, iba ka mapunta na naman sa mga bulsa. Kasi mayroon pang pondo ang PhilHealth na malaki. Kaya yun ang sabi ni PBBM ay, bakit bigyan mo pa ang laki-laki ng pondo ng PhilHealth? Pero ang sinabi ni PBBM ay dagdagan ng benefits ng mga beneficiary ng PhilHealth. Kahit na zero subsidy, ay huwag mangamba dahil napakalaking pondo ang PhilHealth. Yan ang hindi sinasabi ng mga DDS eh. Vlog lang sila na nagsasabi sila Puro na walang pera. zero Puro walang subsidy, pera. ninakaw daw ni PBBM ang pera. Iyan na. At ito pa, itong gold bar sa Central Bank. Hindi binenta ang gold bar, tinitrade yun. Bumalik ang pera at binili muli ng gold bars ng gold natin na local sa Pilipinas lang. Pero may profit na ng pagbalik ito. Ang gold bars ay nadagdagan. Ang ating gold bars ay nadagdagan ng ilang kilos o ilang tonelada sa pagbalik nitong profit sa trading. Tinitrade yan. Sinabi naman yan ni Duke, no? At makikita natin yan sa basahin nyo sa mga artikulo ng why Central Bank sell gold. Yun ang sabi ni Duke, no, na nagbenta tayo kasi meron tayong sobra. At hindi yun ninakaw, binalik yun. Kaya lang itong mga DDS vlogger ay talagang minamasama nila ang ang bawat kilos ni PBBM ay nilagyan nila ng putik. Iyang gold yan sa Central Bank. Si Marcos ang niyan eh. Si Apo Lakay ang nag-sit up niyan. Pati ang building, si Apo Lakay ang nagpagawa niyan. Ang ating diyan, yung parang malaking treasure vault. Yung gold bars na doon nilalagay na napakalaking kwarto. Kay Marcos pa rin yan. At karamihan ng gold dyan ay si Marcos ang nag-manage niyan. At hindi yan ninakaw ng ama ni PBBM. Iniwan lang yan dyan. At ang mga sumusunod na presidente ang nagkuha dyan. Kaya kumukunti ang mga gold bars sa Central Bank. Kaya kahit na magkuha dyan si PBBM ng gold bars, sa kanya yan eh. Sa kanyang ama yan. Ang amang nag-sit up ang kanyang ama. Kaya yung gold bars na yan sa Central Bank ay huwag na nating pag-usapan yan. Dahil malaki ang papel ng Marcos kung bakit mayroong gold bars dyan. Okay, so tapusin na natin ang video. Kung ikaw ay nagbabayad ng buwis, hindi mo ba gustong malaman kung saan napupunta ang pinaghirapan mong pera? Anong dapat gawin? Sani Angara may have saved 52 million pesos, but the bigger issue remains. Ilang beses pa kaya itong nangyari nang hindi natin nalalaman? Therefore, kailangan nating maging mapanuri. Hindi sapat na matuwa tayong may isang opisina na kumilos. Dapat tiyakin natin na hindi na ito mauulit dahil sa huli, ang perang ninanakaw mula sa kaban ng bayan ay perang ninanakaw mula sa ating kinabukasan. Have mercy, O God.